we were willing to go on special session. May we know, number one, no GAA funds needed. It's with PNOC, and all it needed was congressional approval. And bicameral, ang dali naman. Isa lang na araw yan. May I know, kailan po binigay ng DOE sa Senado, kailan natanggap yung sulat, kailan binigay sa atensyon ng leadership at ng chair ng komite? May we know? I mean, this is what I mean eh. We act with urgency. It's not a matter of walang pondo. May pondo, it came from DOE's information, congressional approval. So it doesn't take too much if it's an urgent matter. We were able to pass the excise tax, and to be fair to the chair, kaagad nagtrabaho at napasa po namin. So kailan po ito? Yeah, PNOC is here, Mr. Chair. Initially, itong first two cargos actually, merong releasable fund pa si PNOCEC. That's why we bought the first cargo. And then there's a second cargo coming in. Yes. So, Ko po tinatanong yung ilang cargo. Simple question. If the DOE says that all it needs is congressional approval and the PNOC has the funds, and you said that the letters were sent because it is important that the people know that letters are not sitting in the Senate without action. We would know if there is a letter that is deemed urgent. Kasi wala ang inyong DOE secretary eh. Wala dito eh. E nandito siya last week. Sinabi ba niya sa chairman ng Energy? Sinabi ba niya sa leadership sa Senado? Wala. Ang kanyang linalabi yung biofuel. Sinabi ba yan? Because this is so urgent. It did not come from us. It came from the DOE. May I just know the date? Sir, I know you're a technical person and you seem very knowledgeable. I just need to know, it's an admin matter. Can we kindly put on record after this presentation, Mr. Chair, just bear with me, so that hindi ang itsura nakapending sa Senado, tapos sasabihin nyo, kasi po nag-break, excuse me, hindi po nag-break ang Senado na hindi inaaksyonan ang hinihiling ng executive. Dalawa ang inyong hiningi. Excise tax, napasa namin. At sabihin nyo on the record, kailan nyo mai-implement yan, at ang gulo ninyo. Sinabi nyo, excise tax, kailangan urgent. Nung napasa namin, sinabi, we will see. Yan, galing sa inyo yan ha, kung gagamitin. Tapos, the next day, o sige na nga. Ano ba? Ano ba? Kailangan ba? Hindi. It was deemed urgent, napasa, tapos pagkapasa namin, we will see. I'm quoting the executive, nanggaling sa inyo yan. Tapos ngayon, gagawin na. And cite the impact, mararamdaman pa. Yun ang sabi ng chair noon, ni Senator Pia, ano ang ramdam sa pagbaba o pagkaltas ng excise tax? Yung biofuel, maraming concern sa mga coconut and sugar farmers. Pero itong sinabi niyong low-hanging fruit, congressional approval. Tapos nagsabi po kayo, sir, with all due respect kasi po nag-break. Hindi po magandang pakinggan yan. Hindi po mag-break ang Senado kung sinabi niyong kailangan ng congressional approval ang paggamit ng PNOC ng kanilang pondo. Pakilagay po sa record after your presentation, and we give a chance to the others, Mr. Chair. Because it's important na hindi tinuturo sa atin na nag-break tayo kaya ang PNOC hindi makagamit ng kanyang pera. That's unfair. Eh, ang secretary nga ninyo wala dito eh. Kung anong pamumulitik ang ginagawa na naman ng sekretary nyo. Alam nyo, hindi pwedeng tinuturo-turo nyo kami. Hindi nyo pwedeng sinasabi, makinig kayo. Huwag kayo nagpapalusot dito ha. Sinasabi nyo, yung letter na sa inyo eh. Tapos nag-break kayo. Double jeopardy, hindi pwede yon. Sorry, hindi po kami papayag nun. Kung alam po namin hindi kami mag-break, tama po ang chair. Kina mo nga mag-break. Gusto nyo Holy Week, magtrabaho tayo dito eh. Darating natin ang secretary. Burn the midnight candle. Walang labasan sa kwarto hanggang hindi nakita ang pagtulong sa itang tao. Pero wag niyong sasabihin na nag-break kami kaya hindi napasa yung hiniling ng DOE na congressional approval. Hindi po, sir. Hindi niyo kasalanan yon kasi wala ang inyong sekretarya. I can't think of anything more important
than this hearing convened by the chair? And if the other cabinet members are here, why could the most important department not be present?